Nababahala ka ba sa posibilidad na maging dependent sa dialysis machine? Ang bangungot na ito ay hindi na magiging pasanin kung matututunan mo ang sikreto ngang pagbabago ngang walong gawi sa loop lamang ngang isang linggo sa sarili mong tahanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim sa pagpapanumalik ng malusok na bato sa 7 araw. Iwasan ang dialysis. Handa ka na bang baguhin ang iyong kalusugan? Simulan na natin ang paglalakbay na ito para sa mas mahabang buhay na walang alalahanin. Sa edad na 60 pataas, kapag nagsimula ng mapakita ng senyales ang katawan, ang pinakamalaking takot ay hindi ang kamatayan, kundi ang maging pabigat sa mga anak at apo. Maraming pasyente ang lumalapit sa akin na may namumutlang mukha, nangingini ng mga kamay na hawa ang resultang laboratorio na may hindi kanais-nais na kidney filtration rate. Ang kanilang mga mata ay tila natatanong ng isang bagay. Doktor, gaano pa po katagal bago ako kailanganin mag-dialysis? Nakaaduro ng puso makita ang ganitong pagkabalisa na bumabalot sa mga tao na dapat sana ay tinatamasa ang pagtanda. Ngunit narito ako ngayon upang magdala ng bagong paasa. Isang katotohanan na marahil ay hindi mo sinasadyang napabayaan sa mahabang panahon. Ang ating mabato, kahit na napasawaan ng panahon, ay isang kahangahangang obra na may kakayahang ma-regenerate kung alagaan ng tama. Nararamdaman mo ba na ang iyong mapaa ay mas mabigat tuwing umaga o ang magabing walang tulog dahil sa madalas na pag-ihi ay tahimik na kumukubkob sa iyong lakas? Kung iyan ang sigaw ng iyong mabato para sa tulong. Huwa masyadong mapani at huwa agad maghanap ng mamilagrong gamot na kumakala sa lahat ng dako. Ang sikreto ay nasa 2 salita, schedule. Ilang buwan kong ginugol sa paksalanang pinakabagong pananaliksik sa medisina mula sa mga respetadong kidney council sa buong mundo, kasama ang magawinang nga matatanda sa Pilipinas upang makabuo ng isang special na 7 araw na roadmap. Sa loob lamang ng 1 linggo, kung seryoso mong susundin ang 8 gintong gawin na ito ayon sa tamang oras, makikita mo ang hindi kapani-paniwalang pagbabago sa iyong katawan. Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka, 1 linggo lang. Hindi ba masyadong mahimala iyon? Hindi ko sinasabing babata ang iyong bato na parang 20 taong gulang ka. Ngunit sinisigurado kong mababawasan ng malaki ang pressure sa iyong blood filter. Magiging mas stable ang iyong blood pressure. At pinakamahalaga, mababago ang iyong pag-isip mula sa takot tungo sa pagiging proaktibo. Kung nais mong protektahan ang pinakamahalagang sistema ng pagsasala ng tubig sa iyong buhay at nais mong gugulin ang darating na taon sa pakikipaglaro sa iyong mga anak at apo sa halip na nakahiga sa kamo na ospital, mag-subscribe sa channel ng Kidney Wellness at tayo ng notification ngayon. Ang iyong pakikisama sa akin sa video na ito ang unang hakbang upang mawala ang takot sa sakit. Ang ating paglalakbay upang muling buhayin ang ating mga bato ay magsisimula na ngayon. Lubos kong naintindihan ang pakiramdam na ito. Maraming pasyente ang nakukwento sa akin, Doktor, napakatabang ng aking kinakain, nakakasawa na. Naglalakad din ako, umiinom din ng iba't ibang supplements para sa bato. Ngunit bakit masakit pa rin ang aking likod at namamaga pa rin ang aking paa? Sa puntong ito, marami ang gagaan ang loop dahil hindi pala sila nag-isa. Nangyayari ba sa iyo na tuwing gabi ay kailangan mong bumangon ng 5 o 7 beses upang umihi? At pagdating ng umaga ay nahihilo ang iyong ulo? At pagod ang iyong katawan na parang hiniram lang? O kaya naman, tuwing umaga ay tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin at nakikita mo na namamaga ang iyong mata? At kapag pinindot mo ang likod ng iyong kamay, matagal bago bumalik ang balat sa dati nitong forma? Naalala ko ang kwento ni Mang Tonyo sa Laguna. Si Mang Tonyo ay isang napakaingat na tao. Nang marinig niya na masama ang asin sa bato, tuluyan niyang inalis ang asin sa kanyang pagkain at hindi rin siya humahawa sa mga saasawan. Nang marinig niya na mabuti ang pag-inom ng maraming tubig para sa bato, lagi siyang may dalang bote at pinipilit ang sarili na uminom hanggang sa laging umaalpas ang kanyang tiyan sa tubig. Ngunit ang resulta ay pabago-bago ang kanyang blood pressure, laging pagod, at nanghihina ang kanyang kamay at paa. Lumapit sa akin si Mang Tonyo na may mukhang punong pagkabigo at pagdududa. Sinabi niya, ginawa ko na po ang lahat ng makakaya ko, Doktor. Siguro po ay nakatadhana na ako magdusa sa sakit. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa sitwasyon ni Mang Tonyo?
Nagsisikap ka rin ba ng husto ngunit pakiramdam mo ay sumusuntok ka lang sa hangin? Habang lalo kang nagsisikap, lalong bumababa ang iyong kalusugan. Ang totoo, hindi ka nagsisikap ng kulang, kundi ang problema ay pinipilit mong magtrabaho ang iyong katawan ng mali ang ritmo. Ang nga bato nga ating nga matatanda ay parang isang lumang orasan. Hindi ito nangangailangan ng labis na pagipit o labis na langis. Kailangan nito ang ritmo at pagiging maingat. Ang pinakamalaking pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang paggawa nga magaybatay sa naririnig o sariling hinuha. Nililimitahan mo ang asin ng sobra-sobra na nagiging sanhi ng pagkawalan ng kinakailangang presyon ng bato upang maksalan ng dugo. Umiinom ka ng labis na tubig na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng bato. O kaya naman ay na-ehersisyo ka ng labis sa mga oras na dapat ay nakpapahinga ang bato. Ang aking misyon ngayon ay hindi upang turuan ka kung ano ang gagawin sa isang tuyo at walang buhay na paraan. Nais kong tulungan kang malutas ang problemang ito. Hindi lamang tayo mag-usap tungkol sa kung ano ang kakainin o inumin, kundi mas mahalaga kung kailan at paano ito gagawin upang maging pinakamabilis na natural. Alam mo ba, kapag naiintindihan natin ang ugali ng ating mabato sa pagtanda, mas magiging madali ang lahat. Ang kalusugan ay hindi na mumula sa matinding pagsisikap sa makdamak, kundi sa pag-alam kung paano alagaan ang iyong katawan sa tamang ritmo. Handa ka na bang tuklasin kasama ko kung ano talaga ang gusto nga iyong mabato at bakit ang manggawi na iniisip mong mabuti ay tahimik na napapahirap dito? Samahan mo ako na suriin ang kahanga-hanga makinasalok ng iyong katawan sa susunod na bahagi. Naniniwala ako na pagkatapos mong marinig ito, mamamangha ka kung gaano kasimple at kalapit ang solusyon. Naitanong mo na ba kung bakit pagkatapos lamang ng isang bahagyang maalat na sasawan sa hapunan ay nararamdaman mo na ang iyong nga paa ay mabigat na parang may tinggal kinabukasan? Ang totoo, ang iyong mabato ay hindi lamang isang simpleng filter ng tubig. Ito ay isang napakakomplikado at sensitibong pabrika ng metalurhiya. Ibigay ko ang isang halimbawa para mas madali mong maintindihan. Isipin mo na mayroon kang dalawang maliliit na gwardiya sa iyong katawan na kamukhang beans, ngunit sila ang may hawak ng lifeline ng buong katawan. Araw-araw, ang dalawang gwardiya na ito ay kailangang tumanggap ng dandang litrong dugo na dumadaloy. Ang kanilang trabaho ay kumuha ng bawat butin ng buhangin, bawat mali na piraso ng dumi upang itapon sa labas sa pamamagitan ng ihi, habang pinapanatili ang pinakamahalagang bagay tulad ng protina at minero upang pakainin ang katawan. Sa puntong ito, siguro ay medyo nagtataka ka. Bakit ang isang maliit na bagay ay makakagawa ang ganito kalaking trabaho? Ang sikreto ay nasa milyon-milyong maliliit na filter sa loob. Isipin mo na lang na ito ay parang coffee filter sa bahay. Kung ibubuhos mo ang tubig ng dahan-dahan, ang kape ay tutulo ng dahan-dahan at masarap. Ngunit kung kukuha ka ng isang balde ng tubig at ibubuhos mo ito ng malakas sa filter, ano ang mangyayari? Mababara ang filter, masisira ang filter paper at lalabas ang lahat ng lata. Iyan ang kuwento ng blood pressure at ng 18 mga bato sa edad na 60. Kapag pinayagan mong tumaas ang blood pressure, ang daloy ng dugo ay parang isang malakas na baha. Hindi na ito dumadaloy ng payapa, kundi binabangga nito ang mamanipis na filter ng bato. Sa katagalan, napupunit ang mga filter na ito at ang resulta ay lumalabas ang mahahalagang sangkap tulad ng protina na madalas mong naririnig sa doktor na may protina sa ihi. Kapag nawala ang protina, hindi na kayang panatilihin ng katawan ang tubig sa loob ng daluyan ng dugo at umaapaw ang tubig sa mga nakapaligid na tissue. Kaya namamaga ang iyong makamay at paa. Lumalabas na ang kinatatakutan natin sa mahabang panahon ay hindi ang pagkasira mismo ng bato, kundi dahil hinayaan nating maging masyadong mataas ang presyon ng daloy ng dugo at pinahirapan natin ito ng napakatagal. Napansin mo ba na pagkatapos ng isang masaganang handaan na maraming adobo, sinigang o iba pang paboritong pagkaing Pilipino ay madalas kang nakakaramdam ng labis na uhaw at pagod? Iyan ang oras kung kailan hinihila ng asin ang tubig sa dugo na nagiging saning ang paglaki ng daloy ng dugo at paglikha ng matinding presyon sa filter. Ang bato nga ating matatanda ay parang isang water filter na ginamit na ng 60 taon. Ang mga filter membrane ay nagsisimulan ng manipis. Ang mga bahagi ay nagsisimulan ng masira. Kung sa pagkabata ay kayang tiisin ng bato ang shock mula sa ala o malat na pagkain, sa edad na ito ay kailangan nito ng special na maintenance.
Hindi nito kailangan na mabuhos kang maraming tubig upang hugasan, kundi kailangan nito na bawasan mo ang pasanin nito. Maraming pasyente ang nag-isip na ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti para sa bato. Ngunit tandaan ang coffee filter na sinabi ko kanina. Kung barado ang filter at patuloy kang nabubuhos ng tubig, lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon. Ang gipaginong ngingay sapat ay mabuti, ngunit ang ilabis na paginong ay nagiging sangi, enigay labis na pagitatrabayo, enigay bato pang gipatuloy na magipam pinigay tubigi na nagiging sangi, enigay pagikapagod nito. Ang kagandahan ng tudyo, araw na schedule na aking ibabahagi ay hindi tayo gagamit ng gamot upang pilitin ang bato na magtrabaho, kundi gagamitin natin ang gawi upang alagaan ito. Matututo tayong i-regulate ang daloy ng tubig sa bato upang maging payapa ito. Matututo tayong magtimpla upang hindi masyadong magtrabaho ang gwardiyang bato. Alam mo ba, kapag nabawasan natin ang presyon sa bato, magiging mas stable ang iyong blood pressure, mas magiging malalim ang iyong tulog, at mawawala ang pakiramdam ng kabigatan sa iyong paa. Hindi iyan mahika, iyan ay agam ng balanse. Sa puntong ito, mas mahal mo at mas pinapahalagahan mo na ba ang iyong bato? Huwa, hayaan na huli na ang lahat kapag tuluyan ng huminto sa pagana ang water filter na ito. Ngayon, samahan mo ako sa mga unang konkretong hakbang sa schedule ng umaga. Ipapakita ko sa iyo kung paano magsimula ng bagong araw upang lubos na magpasalamat sa iyong bato. Simulan natin ang unang araw sa 7 araw na paglalakbay upang muling buhayin ang ating bato. Isipin mo na pagkatapos ng mahabang gabi ng 7 hanggang 8 oras na mahimbing na tulog, ang iyong katawan ay parang isang tuyong hardin. Ang iyong mabato ay natrabaho ng husto sa buong gabi upang ma-concentrate ng ihi at ang umaga ang oras na kailangan nitong diligan. Ngunit hindi lahat ay marunong magdilik ng tama. 6:00 AM hanggang 6:30 AM. Ang ritual ng unang baso ng maligamgam na tubig, ang unang bagay na kailangan mong gawin pagkabangon mo sa kama ay hindi ang magtimpla ng matapang na saa o uminom ng isang baso ng kape. Dahan-dahan lang. Konkretong aksyon. Magtimpla na isang baso ng malikamkam na tubig mat 300 ml. Umupo ka at dahan-dahang uminom upang unti-unting lumaganap ang tubig mula sa iyong bibig patungo sa iyong esophagus. Bakit mo ito dapat gawin? Pagkatapos ng isang gabi, ang ating dugo ay madalas na lumalapot dahil sa pagkawala ng tubig sa pamamagitan ng pahinga at pagpapawis. Ang maligamgam na tubig na ito ay gumaganap bilang unang walis upang mapababang dugo na ginagawang mas madali para sa bato na itula palabas ang manaipon na dumi sa magdama ng hindi kailangang ma-exert ng presyon. Mga benepisyo. Mas magiging gising ang iyong isip, magsisimula ng malumanay ang iyong digestive system, at pinakamahalaga, mas makakahinga ng maluwa ang gwardiya ng bato dahil mas magiging maluwa ang daloy ng dugo. Sa puntong ito, maraming pasyente ang magtatanong sa akin, Doktor, narinig ko po na mas mabuti ang pag-inom ng maraming tubig. Bakit po ganun lang ang sinabi ninyo? Tandaan ang coffee filter na sinabi ko kanina. Ang biglang pabuhong 1 litro ng tubig ay magiging sanhi lamang ng pagkabigla ng iyong bato dahil sa labis na pagproseso. Ang dandahang pahigo ang tunay na paraan upang mahalin ang iyong bato. 7:00 AM hanggang 8:00 AM. Almusal na walang bita nga asin. Ang almusal nga Pilipino ay karaniwang masarap. Isang mangkok ngang goto, isang plato ngang sinangag at tuyo, o isang maliit na balot ng pandesal na may palaman. Ngunit alam mo ba na ang mamasasarap na sabaw na iyon ang tahimik na kaaway ng iyong bato? Konkretong aksyon. Kung kumakain kang sopas, sanayin ang sarili na kainin lamang ang solidong sangkap at humigop ng ilang kutsara lamang ng sabaw. Huwa na huwa mong ubusin ang buong mangkok. Kung ikaw mismo ang nagluluto sa bahay, bawasan ng kalahati ang karaniwang ginagamit na patis o asin. Sa halip, madagdagang gatas ng kalamansi, konting sibuyas, siling labuyo o bawang. Bakit mo ito dapat gawin? Ipinapakita nga internasyonal na pag-aral na ang matatanda ay dapat kumonsumo nga mas mababa sa 5 gramo nga asin bawat araw na halos mas mababa sa isang maliit na kutsarita. Kapag kumain ka nga masyadong maala sa umaga, hilay na asin ng tubig samga, daluyan ng dugo na magiging sanhi ng biglang pagtaas ng presyon ng dugo. Ang iyong bato ay matitiis nga matinding presyon ng pagsasalo upang itapon ang labis na asin na ito. Nga benepisyo,
Sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng asin, mapapansin mo na pagkatapos ng almusal ay hindi ka na uhaw. Mas stable ang iyong presyon ng dugo at lalo na hindi na mamamaka ang iyong makapasapon. Nararamdaman mo ba na tuwing umaga ay medyo mabigat ang iyong mata o ang likod ng iyong kamay? Kung iyon ang senyales na labis na ang trabaho ng iyong bato dahil sa asin, subukan mong gawin ang aking paraan ngayong umaga. Makikita mo na gagaan ang pakiramdam ng iyong katawan sa isang kakaibang paraan. Kung sa tingin mo ay malapit at kapaki-pakinabang ang mga tagubiling ito, huwag mag-atubiling ay click ang button ng subscription sa channel ng Kidney Wellness sa ibaba. At kung nangangako ka na gagawin mo ang unang baso ng maligamgam na tubig bukas ng umaga, ma-comment ng sa upang malaman ko na kasama ka sa paglalakbay na ito para sa isang malusog na pamumuhay. Ang iyong pakikisama ang inspirasyon ko upang patuloy na ibahagi ang pinakamahalagang payo. Nakita mo, ang pagbabawas ng asin ay hindi kasing nakakatakot ng iniisip mo. Maraming pasyente ang nakukuwento sa akin, doktor, kung matabang ang kinakain, ano pa po ang sarap ng buhay. Ang totoo, ang ating dila ay napakatalino. Masasanay ito sa matabang na lasa sa loob lamang ng isang linggo. Kapag binawasan mo ang alat, magsisimula kang maramdaman ang natural na tamis ng bigas, ang aroma ng gulay na matagal nang natatapan ng alat ng asin. Subukan mong gumamit ng natural na pampalasa tulad ng luya, bawang, tanglad, o iba't ibang pampalasa upang linlangin ang iyong palasa. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain. Ito ay ang karunungan ng pagpapanatili ng kalusugan sa pagtanda. Ang magaan na almusal ay isang pangakong proteksyon para sa iyong bato sa buong araw. Ngayon na mainit na ang tiyan at dahan-dahang nasimula ang bato, lilipat tayo sa isang napakahalagang bahagi sa kalagitnaan ng araw. Paano maehersisyo ng hindi napapagod ang bato? Ihanda mo ang iyong sapatos na panglakad. Mapapatuloy tayo dito mismo. Mahabagin, pagkatapos ng isang magaan na simula sa maligamgam na tubig at binawasan ang asin sa almusal, ngayon ang oras na makakasama tayong gisingin ang buong sistema ng daloy ng dugo sa katawan. Maraming pasyente ang may gawin na pagkatapos kumain ng almusal ay agad na umupo sa mesa, nanonood ng TV o nagbabasa ng pahayagan hanggang tanghali. Ngunit alam mo ba na ang matagal na pag-upo ay ang oras kung kailan na sisimulang bumagal ang daloy ng dugo na napapakain sa bato? Parang daloying tubig sa isang kanal na barado, madaling bumaba ang dumi at magdulot ng pagbara. 9:00 AM. Ang gintong 30 minuto para sa mapaa. Sa edad na 60 pataas, hindi ko hinimo ang pasyente na tumakbo ng mabilis o mabuhat ng mabibigat na timbang. Kailangan ng iyong bato ng tibay, hindi biglaan. Konkretong aksyon. Isuot ang malambot na sapatos na tela at maglaan ng 30 minuto upang maglakad ng mabilis. Ang mabilis dito ay nangangahulugang naglalakad ka sa bilis na medyo humihingal ka, ngunit nakakapasalita pa rin ng mahaba ng hindi humihinto upang huminga. Kung may nito mulan sa labas, maaari kang maglakad sa paligid ng iyong bakuran o sa iyong sala. Bakit mo ito dapat gawin? Ayon sa internasyonal na pag-aral ng medisina, ang regular na ehersisyo ay nakakatulong sa puso na magpam ng dugo ng mas epektibo. Kapag regular na tumibo ang puso, mas maraming sariwang dugo na puno ng sustansya ang itutula sa bato. Ito ay parang peg-on ng gripo na medyo mas malakas upang linisin ang dumi na nakakabit sa filter. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa mga daluyan ng dugo na lumuwak, na napapababa ang presyon ng dugo ng natural nang walang anumang gamot. Nga benepisyo, pagkatapos ng isang linggo ngang masipa na pag-ehersisyo, makikita mo na malaki ang pagbabangang antas ng mapanganib na lason sa dugo. Hindi lamang iyan, nakakatulong din ang paglalakad na maging mas sensitibo ang katawan sa asukal. Sa gayon ay pinoprotektahan ang bato mula sa mga komplikasyon ng diabetes, ang pinakamataas na sanhi ng pagkabigo ng bato. Sa puntong ito, marami ang gagaan ang loop dahil lumalabas na ang pag-ehersisyo ay hindi kailangang maging malaki o nakakabago tulad ng iniisip. Madalas ba kayong nakakaramdam ng pulikat o pananakit ng paa pagkatapos ng matagal na pag-upo? Iyan ang sigaw ng gadaluyan ng dugo para sa tulong. Ang counting ehersisyo sa kalagitnaan ng umaga ay makakatulong na gumaan ang pakiramdam ng mapaa at maging napakasariwa ng isip. 11 AM, suriin ang sinturon ng kalusugan. Bago maghanda para sa tanghalian, gusto kong gawin mo ang isang napakaliit ngunit napakahalagang bagay. Tumayo sa harap ng salamin at pansinin ang iyong baywang.
Konkretong aksyon, panatilihin ang isang malusog na timbang at lalo na huwag hayaang lumaki ang iyong tiyan. Kung napapansin mo na kailangan mong paluwagin ang iyong sinturon bawat buwan, iyan ang oras na kailangan mong maalarma. Gawin ang banaya na ehersisyo sa tiyan o simpleng ma-hollow out ang iyong tiyan habang naglalakad upang panatilihing matata ang iyong kalamnan sa tiyan. Bakit mo ito dapat gawin? Isipin mo na ang tabang tiyan ay hindi lamang nakaupo doon para maging maganda. Ito ay parang isang bunton ng biological na basura na naglalabas ng nakpapalap na sangkap sa dugo. Lalo na, ang taba ni tiyan ay direktang naglalagay ni presyon sa magadaluyan ni dugo na humahantong sa bato na parang may pumipigas sa iyong kose ni tubig. Kapag mayroon kang tabang ng tiyan, ang iyong katawan ay magiging resistensya sa nga mekanismo ng metabolismo ng asukal na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng bato upang masala ng mas maraming beses kaysa sa normal upang makabawi. Mabenepisyo. Ang pakbabang kay 1,2 cm lamang ng baywang ay makakatulong sa iyong bato na maibsan ang napakalaking pasanin. Magiging mas stable ang presyon ng dugo at pinakamahalaga, naputol mo na ang ugat ng pamamaga sa iyong katawan. Nalaman ko na minsan, ang malaking tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na bagay sa pagtanda, kundi ito ay isang nakatagong kaawe na tahimik na pumipigas sa iyong bato. Nakakaramdam ka bang medyo mabigat sa iyong tiyan? Huwag masyadong mag-alala. Sundin lamang ang 30 minutong schedule ngang paglalakad bawat araw na ibinahagi ko at unti-unting mawawala ang labis na taba sa bawat hakbang mo. Kung sa tingin mo ay makatuwiran ang aking mga payo at gusto mong magbago ngayon, ay share ang video na ito sa iyong mga kaibigan sa Senior Citizen Club. Sino ang nakakaalam, baka ang isang pag-click mo ay makatulong sa isang kaibigan na maiwasan ang dialysis sa hinaharap. Sama-sama tayong mabuhay ng malusog. Huwag nating iwanan ang sinuman, okay? Alam mo ba, kapag nag-ehersisyo tayo sa kalagitnaan ng araw, naglalabas ang katawan ng neurotransmitter na nagpaparamdam sa ating ng kaligayahan at sigla. Ang malusog na bato ay hindi lamang nakasalalay sa mga resulta nga pagsusuri, kundi sa iyong ngiti at sigla araw-araw. Ngayon na mainit na ang katawan at aktibo na ang enerhiya, sigurado akong nagsisimula ka ng gutumin, hindi ba? Ngunit sandali lang. Ano ang dapat kainin sa tanghalian at hapunan upang lubos na makapahinga ang bato? Lilipat tayo sa isang napakakagiliw-giliw na bahagi. Ang sining ng pagkain ng protina at pagpiling ng gulay. Mahal na mga kapwa Pilipino, pagkatapos ng isang hapon ng banaya na ehersisyo at sariwang hangin, sigurado akong gutom na ang inyong tiyan ngayon, hindi ba? Ngunit huminto muna tayo bago kayo pumasok sa kusina. Ang hapunan ang pinakasensitibong oras para sa mga bato. Kung ang almusal ay ang oras na nakakarga tayong enerhiya, ang hapunan ay ang oras na kailangan nating ihanda ang bato para sa isang mapayapang pagtulog. Maraming mga matatanda ang may gawin na kumain lamang ng kaunti sa buong araw at pagdating ng hapunan, kapag nakauwi na ang mga anak at apo mula sa trabaho, ay doon maghahanda ng maraming pagkain. Mayroon kaming adobo, senekang o kaya naman ay pritong isda. Ngunit alam mo ba na ang ugaling itong pababawi sa hapunan ay isang saksak sa iyong nga pagod na bato? 5:30 PM hanggang 6:30 PM, luntian na hapunan at ang bita na tinatawag na pulang karne. Sama-sama nating baguhin ang pananaw sa huling pagkain ng mga matatanda. Konkretong aksyon. Unahin ang plant-based na protein tulad ng tofu, iba-ibang uri ng mani o puting karne tulad ng isda at dibdib ng manok. Lubos na iwasan ang pulang karne at mga processed meat tulad ng hotdog at longganisa. Lalo na sundin ang palad rule. Ang daming protina sa bawat pagkain ay dapat lamang katumbas ng iyong palad. Bukod pa rito, punuin ang plato ng berdeng gulay, nilaga o inihaw. Bakit mo ito dapat gawin? Isipin mo na ang protina ay parang gasolina para sa katawan. Kapag sinasalang bato ang protina, lumilikha itong isang uri ng exhaust smoke na tinatawag na urea. Ang pulang karne ay parang matigas na kahoy na panggatong na kapag sinuno ay lumilikha maraming uso at makapal na abo na nagpapahirap sa filter ng bato na magtrabaho ng mas maraming beses upang itapon ang tambak ng basura na ito. Sa kabaliktaran, ang plant-based na protina o isda ay parang magaan na kahoy na panggatong na malinis na nasusuno at kaunti ang uso na nakakatulong sa bato na magsala ng dugo ng mas relax.
Ipinakita nga internasyonal na paaral na ang papanatili na katamtamang dami na protina ay makabuluhang na papababa ng presyon ng pasasala na pinoprotektahan ang mga glomeruli mula sa fibrosis. Benepisyo ang magaan na hapunan na may maraming gulay at kaunting karna ay makakatulong upang hindi ka makaramdam ng kaba o hirap sa pagtunaw. Higit sa lahat, hindi tataas ng husto ang antas ng dumi sa dugo sa gabi na makakatulong sa iyong bato na hindi magtrabaho ng makdamak upang linisin ang basura. Sa puntong ito, maraming pasyente ang mabubuntong hininga, Doktor, matanan na po kami. Kung hindi po kami makakain ng karne, ano pa po ang sarap? Mahal na kapwa Pilipino, naintindihan ko ang kaligayahan ng matatanda sa masasarap na pagkain. Ngunit subukan mong isipin sa pagitan ng isang masarap na piraso ng karne sa loob ng ilang sandali at isang buhay na hindi nakakabit sa blood tube, alin ang mas mahalaga? Nalaman ko na ang kinatatakutan natin sa mahabang panahon ay hindi ang pagtanda mismo, kundi ang sapilitan nating pag-overtime sa mga bato sa oras na kailangan nitong magpahinga ng lubos. Napansin mo ba na pagkatapos ng pagkain maraming karne sa gabing iyon ay madalas kang uhaw, mainit ang pakiramdam at mas mahirap umihi? Iyan ang senyales na labis na ang trabaho ng iyong bato. 7:00 PM hanggang 7:30 PM. Oras ng pagpapahinga at balancing tubig. Pagkatapos ng hapunan, humigit kumulang 30 minuto, gawin ang maliit na ugaling ito upang suportahan ang iyong bato. Konkretong aksyon. Uminom ng humigit kumulang 100 ml ng maligamgam na tubig. Ito ang huling baso ng tubig sa araw na dapat mong inumin ng medyo marami. Pagkatapos ng oras na ito, kung nauhaw ka, dapat ka lamang humigo ng maliit na sip-sip. Bakit mo ito dapat gawin? Ang tubig na ito ay nakakatulong sa proseso ng pagtunaw at napapalabnaw ng concentration ng sangkap sa dugo pagkatapos kumain na ginagawang mas madali para sa bato na maksala ng dumi mula sa hapunan. Gayunpaman, ang gipaglilimita sa paginong energy maraming tubig gipagitapos energy 8:00 PM ayupangi. Maiwasan ang gipatuloy na pagitatrabaho energy batupangi, maglabas energy tubigi na nagreresulta sa pagising mo sa gabi upang umihi. Nga benepisyo, nakakatulong ito sa sistema ng pagsasala ng dugo na gumana ng maayos bago matulog at pinoprotektahan din ang iyong pagtulog mula sa pagkagambala. Alam mo ba, ang magaan na hapunan na Mediterranean style na madalas banggitin ng mga siyentista, ibig sabihin ay maraming gulay, prutas, isda at magandang langis ng gulay ay ang pinakamainam na gamot para sa mga bato sa edad na 60. Ang mga Pilipino sa probinsya ay may malaking kalamangan dahil ang mga gulay at prutas sa paligid ng bahay ay sariwa at malinis. Sulitin ito sa halip na bumili ng mamahaling karne na may potensyal na makapinsala. Nakakaramdam ka ba ang gumaan ang loob ngayon na alam mo na kaya mong kontrolin ang iyong kalusugan simula sa iyong hapunan? Kung sumasang-ayon ka sa akin na kumain para sa kalusugan at hindi para sa sarap ngang dila, ma-comment ka agad ng sang-ayon sa ibaba upang magbigay ng inspirasyon sa akin at sa iba pang matatanda. Ang maliit na pagbabago sa hapunan ngayon ang pinakamalaking regalo na ibibigay mo sa iyong bato bukas ng umaga. Kapag ang bato ay hindi nakalubok sa tambak ng dumi mula sa pulang karne, magkakaroon itong oras upang ayusin at ay regenerate ang mga nasirang selula. Iyan ang paraan upang talunin natin ang sakit ayon sa tamang biological rhythm ng katawan. Ngayon na maayos na ang tiyan at relax na ang isip, lilipat tayo sa isang napakahalagang bahagi, isang ugali na madalas binabalewala ng marami ngunit iyon mismo ang oras kung kailan pinakamabilis na naglilinis ang bato, ang gintong tulok. Ihanda mo ang iyong sarili ng isang tahimik na lugar. Tuklasin natin ang sikreto ng pagtulok para sa bato sa susunod na bahagi. Mahal ng mga kapwa Pilipino, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paglalakad, pagkaing matabang, at pagpili ng puting karni kasama ko, ngayon ang oras upang pumasok sa pinakamahalagang katahimikan ng katawan. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na normal lang ang kaunting tulok sa pagtanda at kung minsan ay walang tulok, sa magdamag ay ayos lang. Ngunit alam mo ba na bawat oras na nakpupuyat ka ay isang oras na kinakailangan ng iyong mabato na magtiis ng mag-isa? 9:30 PM hanggang 10:00. 00 PM, pagtatagda na curfew para sa mga mata. Ang pagtulog ay hindi lamang para sa pahinga,
ito ay isang proseso ngang pagpapanatili ngang pinakamakomplikadong sistema ngang pagsasala ngang dugo. Konkretong aksyon, subukan mong humiga sa isang nakatakdang oras. Pinakamabuti ay bago 10:00 PM. 30 minuto bago matulog, patayin ang lahat ng TV, telepono at mga device na may maliwanag na screen. Sa halip, makinig sa isang mainang musika o gawin ang paghinga sa tiyan. Humihinga ng malalim upang bumuka ang tiyan. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga palabas upang lumubog ang tiyan. Bakit mo ito dapat gawin? Ang ating mga bato ay sumusunod sa isang napakaipit na biological clock. Sa gabi, kapag mahimbing ang iyong tulo, ang katawan ay maglalabas ng espesyal na hormone na natural na magpapababa ng presyon ng dugo at magbabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Kung magpupuyat ka, mananatiling mataas ang presyon ng dugo sa buong gabi. Napilit na pinagtatrabaho ang bato sa pagsasala, engge dugo sa ilalim, engge mataas na presyon sa oras na dapat ay nagpapahinga ito. Ipinakita nga mga paaral ang nga tao natutulong nga mas mababa sa 5 oras o mas matagal sa 8 oras bawat araw ay may mas mabilis na pagbabangang function ng pagsasala ng dugo kaysa sa mga tao natutulong ng 7 hanggang 8 oras nga benepisyo. Ang malalim na pagtulog ay nakakatulong sa bato na i-regenerate ang nga nasirang filter membrane sa araw. Kinabukasan, pagising mo, hindi mo na makikita ang iyong mga mata na namamaga o ang iyong mukha na mabigat. Magiging sariwa ang iyong isip at pinakamahalaga, mananatiling stable ang iyong blood filtration index sa mahabang panahon. Katulad ka ba ng ibang tao na kapag humiga ay agad nadadagsa ang alalahanin tungkol sa mga anak sa sakit? Sa puntong ito, marami ang gagaan ang loop kapag nalaman nila na ang pagbitaw. Sa mga alalahanin upang makatulo ng mahimbing ang pinakamura at pinakamabisang gamot para sa bato na walang anumang halamang gamot ang makakapalit. Nalaman ko na ang kinatatakutan natin sa mahabang panahon ang pagtanda ng bato ay hindi ang pangunahing sanhing sakit, kundi ang pakuha natin sa karapatan nitong magpahinga ng payapa. Ang bato ay parang isang masipa na manggagawa sa gabi. Kailangan nito ng isang tahimik na kapaligiran upang linisin ang huling basura bago salubungin ang bagong araw. Alam mo ba, kapag mahimbing kang natutulog, bumabagal ang iyong tibok ng puso, at ang daloy ng dugo sa iyong bato ay nagiging payapa na parang isang maliit na batis. Sa oras na iyon, dahan-dahang kukuha ang bato ang huling lason. Ibabalik ang balansa ng asin at tubig sa katawan. Kung mapupuyat ka, ang daloy ng dugo ay magiging malakas na parang talon na sisirain ng manipis na glomeruli. Maraming pasyente ang nakukuwento sa akin, gusto ko pong matulog, pero ang hirap pong aking paa, masakit po ang aking likod. Subukan mong ibabat ang iyong paa sa maligamgam na tubig bago matulog o dahan-dahang imasahe ang iyong likod. Iyan ang paraan upang payapain ang nervous system na napapaluwa sa mga daluyan ng dugo upang makakuha ng pinakamahusay na supply ng dugo ang bato. Nangangako ka ba sa akin na ngayong gabi ay papatayin mo ng maaga ang TV at maglalaan ng 7 oras ng tulog? Kung handa kang i-reset ang biological rhythm ng iyong bato, mag-comment ng good night upang makasama nating likhain ang isang komunidad ng matatanda na maluso at payapa. Ang mahimbing na pagtulog ang pinakamatibay na kalasa upang makapasok ka sa ikalawang araw ng iyong pagbawi. Huwag hayaang nakawin ng mahindi pangkaraniwang alalahanin ang pagkataong gumaling ang iyong katawan. Tandaan, ang bato ay malusok lamang kapag alam mo kung paano magpahinga. Ngayon, ipikit ang iyong mata at isipin ang isang maliwanag na bukas kung saan nakangiti ang iyong bato dahil sa tamang pangangalaga. Nakaraan na tayo sa 6 na gawi. 2 na lang ang natitira at matatapos muna ang gintong set ng sikreto. Ang susunod na bahagi ay isang napakahalagang babala tungkol sa mga delikadong lugar na madalas mong hindi sinasadyang pinapasok. Mapahinga ka ng mabuti upang matanggap ang mahalagang impormasyong ito. Mahal na kapwa Pilipino, kanina pa tayo na usap tungkol sa mga dapat gawin, mga dapat kainin upang alagaan ng ating mga bato. Ngunit ngayon ay seryoso kong iniimbitahan kang huminto sa isang pintuan na tinatawag kong delikadong lugar. Ito ang lugar kung saan nakalagay ang gawin na ginagawa ng marami sa inyo araw-araw dahil iniisip nilang hindi ito nakakapinsala at iniisip pa nga na nakatulong ito sa kanilang kalusugan, ngunit ang totoo ay kabaliktaran.
Sa era na sestak patas, sino ba ang hindi nakakaranas ng pananakit na likod, kirot sa tuhod, at pananakit ng butot tuwang makbabaho ang panahon? Alam kong napakasakit ng pakiramdam na iyon, at ang natural na reaksyon natin ay gustong mawala agad ang sakit. Konkretong action. Mag-ingat ng lubos sa mga oral anti-inflammatory pain relievers na walang reseta ng doktor. Lalo na ang magagamot na may mahirap basahin na pangalan tulad ng ibuprofen, diclofenac, o ang tinatawa na herbal pills o tradisyonal na gamot na walang malinaw na pinakmulan na madalas i-advertise bilang gamot sa lahat ng sakit sa buto at kasukasuan. Kung labis ang sakit, unahin ng mga topical ointments o gumamit ng mas banayad na pain relievers ayon sa tamang dosis na ibinigay ng doktor. Bakit mo ito dapat gawin? Isipin mo na ang daluyan ng dugo na humahantong sa bato ay parang gripo ng tubig. Upang makapa-filter ng dugo ang bato, dapat laging bukas ang gripo na ito. Ngunit ang pain reliever na ito ay may napakadelikadong apekto. Sinisikap nito ang gripo. Kapag napiga ang daloy ng dugo sa bato, mahirapan huminga ang ngaslulan ng bato dahil sa kakulangan ng oxygen at nutrient. Kung gagamitin mo ito ng matagal, ang bato ay masisira ng walang pagaling na magreresulta sa mabilis na pagkabigo ng bato, akuto o kronik. At tungkol sa mga kakaibang halamang gamot, madalas itong naglalaman ng mabibigat na metal o natural na lason na hindi kayang iproseso ngayong filter. Parang nagbubuhos kang makapal na putik sa isang tea filter. Mga benepisyo, ang paginto sa labis na paggamit ng pain reliever ay parang pagtanggal mo ng singsing na nakakasakal sa iyong bato. Makikita mo na kahit medyo masakit ang iyong buto at kasukasuan, hindi ka mamamaga, hindi mamamaga ang iyong mukha at mapapanatili ang iyong kidney function sa mahabang panahon. Sa puntong ito, siguro ay marami ang magugulatan maalala ang kanilang medicine cabinet sa bahay. Hindi ba madalas mong iniisip na kung saan masakit, ay bumili lang ilang tabletop sa botika para mabilis at maginhawa? Ang totoo ang kaginhawaan na iyon ang pinakatahimik na bitak para sa mga matatanda, alam kong para sa marami. Ang sigarilyo wala ay matagal ng kaibigan mula panong kabataan, isang paraan upang magsimula ng usapan sa mga kaibigan. Ngunit sa edad na ito, nagsisimulan ng traidorin ka ang mga kaibigan na iyon. Konkretong aksyon, kung naninigarilyo ka, gawin ang lahat upang tuluyan itong ihinto. Hindi dapat makaroon konseptong bahagyang paninigarilyo. Tungkol sa alak, kung hindi mo ito kayang ihinto, panatilihin ito sa napakalimitado at huwag uminom ng marami ng sabay-sabay. Bakit mo ito dapat gawin? Ang usok ng sigarilyo kapag pumasok sa katawan ay lumilika ng pinong alikabok na dumidikit sa dingding ng gadaluyan ng dugo na nagiging sanhingang pagtigas at pakitit ng gadaluyan ng dugo. Ang iyong bato ay ailangan ng malinis na daloy ng dugo, ngunit ngayon ay tumatanggap ng dugo na puno ng lason at mataas ang presyon. Ito ay parang pinapatakbo mo ang isang lumang sasakyan sa isang kalsada na puno luba. At ang alak ay parang isang shock na bigla ang nagpapataas nege presyon nege dugo na nagdudulot nege maliliit na lamat sa filter membrane nege bato. Mabenepisyo, sa sandaling huminto ka sa paninigarilyo, sa loob lamang ng ilang buwan, magiging mas malinis at mas maluwak ang daloy ng dugo sa bato. Makikita mo na mas mahaba ang iyong paghinga, mas magiging sariwa ang iyong balat, at pinakamahalaga, nabawasan mo ng 50% ang panganib na harapin ang sakit sa bato at puso. Pinasisisihan mo ba na matagal mong inakala na inaalagaan mo ang iyong sarili, ngunit lumalabas na hindi mo sinasadyang pinapahirapan ang iyong mabato? Huwag masyadong sisihin ang iyong sarili dahil ngayon ay alam mo na ang totoo. Ang pagising na ito ang pagbabago upang baguhin ang iyong kapalaran. Lumalabas na minsan ang nagliligtas sa atin ay hindi ang sopistikado at mamahaling bagay, kundi ang lakas ng loob na talikuran ang luma at lipas na gawi. Handa ka na bang ayusin ang iyong medicine cabinet ngayon at tanggihan ang unang sigarilyo bukas ng umaga? Kung nangangako kang poprotektahan ang iyong bato mula sa mga delikadong lugar na ito, makomen ng baguhin upang malaman ko na ikaw ay isang malakas at responsableng tao para sa iyong sarili. Alam mo ba, kapag natalikuran mo ang pain reliever at usok ng sigarilyo, hindi mo lamang nililigtas ang iyong mga bato kundi nagiging halimbawa ka rin sa iyong mga anak at apo ngang isang matalino at determinado na pamumuhay. Ang iyong kalusugan
sa edad na ito ay isang kolektibong yaman ng buong pamilya. Huwag hayaang makapinsala ang mapanandaliang gawi sa pangmatagalang kaligayahan. Ngayon na nakaraan na tayo sa 8 gintong gawi, tutulungan kitang pagsama-samahin ang lahat sa isang konkreto. Madaling tandaan na schedule upang maari mong simulan ang pagpapatupad agad bukas. Isang linggo ngang pagbawi ang naghihintay sa iyo. Magpatuloy tayo. Narito ang isang sample na schedule para sa isang araw ng pagbawi. 6:08 AM. Gumising, umupo ng tahimik at inumin ang 200 ml maligamgam na tubig dahan-dahang humigop. 7:00 AM. Magaan na almusal, magdagdang kalamansi, sibuyas, bawang at huwag ubusin ang maalat na sabaw. 9:00 AM. Magsot ng sapatos at maglakad ng mabilis sa loob ng 30 minuto. Habang naglalakad, huminga ng malalim upang ang sariwang dugo ay makapakain sa bato. 1:30 PM. Tanghalian, unahin ang isda o tofu. Tandaan ang pala rule para sa dami ng protina. 2:00 PM hanggang 4:00 PM. Uminom ng tubig ng paunti-unti. Huwag maghintay na uhawin bago uminom at huwag uminom ng labis ng sabay-sabay. 6:00 PM. Magaan na hapunan na may maraming bedeng gulay. Lubos na limitahan ang pulang karne upang makatulo ng maaga ang bato. 8:00 PM. Itigil ang pag-inom ng maraming tubig. Kung nauho, humigop lamang. 9:30 PM. Patayin ang TV, telepono, ibabad ang paa sa maligamgam na tubig at matulog bago mag. 10:00 PM. Schedule, 7 araw ang pahabol sa layunin. Maraming pasyente ang nag-alala. Paano ko po matatandaan ang lahat? Huwag maalala. Sundin mo lang ang maliliit na habang na ito sa unang linggo. Araw 1:2. Tumuto sa pagbabawas na asin at pag-inom ng unang baso ng maligamgam na tubig sa umaga. Araw 3:4. Simulan ang ugali ng 30 minutong paglalakad at kontrolin ang iyong baywang. Araw 5:6. Gawin ang hapunan na kaunti ang pulang karne at matulog sa tamang oras. Araw 7. Isumite ang pakiramdam ng iyong katawan. Makikita mo nagagaan ang pakiramdam ng iyong paa, mas malalim ang iyong tulog at malaki ang pagbaba ng sakit sa iyong liko. Naalala ko ang kwento ni Aling Nena sa Quezon City. Nang lumapit siya sa akin, si Aling Nena ay pagod na mamaga ang kanyang paa hanggang sa hindi na niya may suot ang kanyang paboritong sinelas. Sabi niya, takot na takot po ako, doktor. Hindi pa po nakakapaasawa ang aking mga anak. Kung kailanganin ko pong ma-dialysis, mahirapan po sila. Hindi ko binigyan si Aling Nena ng mahaling reseta. Binigyan ko lamang siya ng 7 araw na schedule na ito. Umuwi si Aling Nena at matiyagang binawasan ang bawat kusara ng patis at regular na naglalakad sa paligid ng kanyang bakuran tuwing umaga. Pagkalipas ng 1 linggo, tumawag siya sa akin, nanginginig ang boses sa emosyon. Doktor, ang aking paa po ay hindi na namamaga. Kagabi po, 1 beses lang ako bumangon para umihi. Pagising ko po kaninang umaga, napakagaan ng pakiramdam ko. Nakita mo, hindi uminom si Aling Nena ng milagrong gamot. Pinili niya lang ang tamang paraan ng pamumuhay. Ang pagbabago ay hindi namumula sa manumero sa test result kaagad, kundi namumula sa pagiging mas masigla ni Aling Nena at sa pakiramdam na hindi na siya naiisa sa kanyang laban sa sakit. Sa puntong ito, marami ang gagaan ang loob dahil lumalabas na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili sa pinakamalit na paraan. Nararamdaman mo rin ba ang pagnanais na muling mabuhay tulad ni Aling Nena? Kung naniniwala kang magagawa mo, mag-comment ng determinado upang makasama nating likhain ang isang milagro sa susunod na 7 araw. Ang kalusugan na ating matatanda ay hindi isang tuwid na linya pababa, kundi isang graph na maring umaakyat kung alam mo kung paano alagaan. Huwag hayaang hilahin kang lumanggawi sa higaan ng sakit. Ang 1 linggong disiplina sa sarili ang iyong pinakamataos na pasasalamat sa iyong bato na tapat na naglingkod sa iyo sa loob ng mahigit ng 10 taon. Mahal na mga kapwa Pilipino, natapos na natin ang 8 gintong gawi at 7 araw na schedule upang muling buhayin ng mga bato. Mukhang mahaba, ngunit nakita mo, ang lahat ay napakalapit at abot kaya. Palagi kong pinaniniwalaan na ang pinakamahusay na doktor ay hindi ang taong nakasuot ng puting lab coat sa ospital, kundi ikaw mismo. Walang milagrong gamot ang makakapalit sa pagpili mo ng isang light meal, isang magang pagtulog, o ang paglalakad araw-araw.
Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi isang bagay na ibinigay, kundi ang resulta ang pagmamahal at disiplina na ibinibigay mo sa iyong sariling katawan. Lumalabas na ang kaligayahan sa pagtanda ay hindi nasa masaganang pagkain o mamahaling regalo, kundi nasa pakiramdam. Tuwing umaga ay ginigising mo ang iyong sarili na gumaan ang pakiramdam, magaan ang nga paa, at malinaw ang isip upang makipaglaro sa iyong nga ana at apo. Ang iyong nga bato ay masipak na nagtrabaho sa loob ng maraming dekade. Ngayon ang oras na kailangan mong maging kasama, marunong makinig at protektahan sila. Alam mo ba, ang ating paglalakbay sa panggangalagang bato ay hindi magtatapos dito. Ang walong gawin na ito ay isang matibay na pundasyon, ngunit sa paglalakbay na iyon ay mayroon paring mabita sa pagkain na madalas na hindi sinasadyang pinapasok ng marami sa inyo araw-araw. Mayroong nga pagkaing mukhang masustansya, napaka-pamilyar sa hapagkainan ng Pilipino, ngunit para sa nga may senyales ng pagbaba ng function ng bato. Ang ito ay tahimik na lason na napapalala ang kalagayan ng sakit ng napakabilis. Sa makatuwid na handa akong isang napakalagang nilalaman para sa susunod na video na pinamagatang lubos na iwasan ang apat na pangaraw-araw na pagkain ito na nagpapalala na kidney failure. Ito ang pagkain na niniwala akong 90% sa inyo ay kinakain pa rin araw-araw na hindi nalalaman ang kanilang panganib. Upang hindi mo makaligtaan ang mahalagang impormasyon na ito, ay click ang button ng subscription at huwag kalimutang pindutin ang notification bell sa tabi nito. Sa sandaling may labas ang video tungkol sa apat na bawal na pagkain na ito, mapapadala ng abiso ang iyong telepono upang maayos mo at ng iyong pamilya ang iyong hapagkainan sa tamang oras. Kung nakatulong ang video na ito ngayon upang mas maging panata ka, mas makaroon ng malinaw na direksyon para sa iyong kalusugan, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng paiwan ng pasasalamat o anumang tanong sa section ng komento. Ako at ang koponan ng Kidney Wellness ay lagi narito upang makinig at mabahagi sa iyo. Salamat sa iyong pagtitiwala at pakikisama sa akin. Naway makaroon kayo ng isang linggo na puno ng enerhiya. Laging malusok ang inyong nga bato at laging mapayapa ang inyong kaluluwa. Paalam, ako si Dr. Bayani Velasco.